Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, sa wakas po, for the first time, direkta na po, wala na pong paligoy-ligoy, kinontra po ni VP Sara Duterte. Ito pong kagustuhan ng pamahalaan na magkaroon muli papunta po dun sa pag-aaral, papunta po sa PISTOC dito po sa National Democratic Front Philippines, no? Tinawag po ito ni VP Sara Duterte na agreement with the devil. Yan po ang pag-uusapan natin. At ito po, kaya po medyo nahuli tayo dahil habang ginagawa ko po itong pamagat natin, pumasok po yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na siya naman po ay pumapabor na ituloy ang PISTOC. Ayan, no? To reopen PISTOCs. Kaya gumaganda po ngayon. Ito po, hindi po katulad nung mga nagdaan na yung ating pong mga magkakalaban po sa politika ay pare-pareho po ang sinasabi. Ngayon po, makakapamili po talaga ang taong bayan dahil ibang-iba po ang mga sinasabi nila sa bawat isa. Yan po mga pag-uusapan natin, susuriin na po natin yan lahat, no? May matanong. Kanina po hindi po ako nakapunta kasi po ang dami na po nagpahayag na hindi po makakarating si Pangulong Duterte dahil nga po hindi pa po nila natatanggap wala pa po natatanggap na sabina. Kaya po useless po ang pagpunta ron kasi wala naman po doon yung susuportahan natin, meron naman po. Marami pa naman pong pagkakataon na mapapakita po natin. Tsaka, yun nga po, no? Hindi kasi mismo yung una na nawagan, nagsabi siya na hindi tuloy yung pagtitipon. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yun po, no? Ang dami na po nagpahayag. Karamihan po sa mga nagpahayag ay karamihan po sa mga nagpahayag ay pagkundi na po dito sa naganap po sa Marawi, no? Meron naman din pahayag yung Office of the President o yung presidente po ng Pilipinas, pero siguro sa mga ganitong pong pagkakataon, dapat, ako hindi ko alam, baka hindi ko lang po napanood. Kasi ang hinahanap ko po yung mismong pahayag na galing po sa ating Pangulo yung sa kanya salita. Kung meron pong sinabi, pakisabi lang po kasi hindi ko po napapanood. Siguro sa mga ganitong pagkakataon dapat naririnig po natin mismo yung Pangulo, no? Yung para maliwanagan po tayo. Kasi yung nabasa ko lang, wala po akong nakita na video na nagsalita po yung Pangulo laban dito. Okay. Kaya kayo na po bahala, no? Napakalaki po niyan. At ito po, ewan ko kung yung mga taga-sagot po, yung supposedly mga tagapagtanggol po ni Pangulong Marcos. Basahin lang po muna natin yung mga pinagsabi nila, no? Instead po na ipagtanggol si Pangulong Marcos ng maayos, ito po ang sinabi ng mga to. Hindi naman to dahil mga dilawan din pala to. Kasi nakakalito na po . Yung dilawan, yung mga Marcos loyalists, yung mga tambaluslos, pare-pareho na po na sinasabi, no? Isa na lang po yung tinig nila, anti-Duterte na po sila lahat. Okay.
Sabi ni Piloso Potasio, di kaya diversionary lang ng mga Duterte ang blast sa Marawi? Gagawin lahat, mapagtakpan lang ang issue ni Su. Grabe, no? Grabe tong mga tao na to, no? Ibinibintang nyo na naman pati yung pambobomba sa Marawi sa mga Duterte. Si Ka Eric Celis nagsabi na nagtanong sa 1.8 billion na ginagastos. Ito po bang mga tao na to katulad nitong nila Piloso Potasio na definitely walang basehan, definitely fake news itong mga pinagsabi. Grabe naman kayo. Yung ating pong mga puso ay nakikiramay sa mga namatayan sa Marawi. Ang gusto po ninyong palabasin si Duterte na naman po ang may kasalanan. Ibig mo sabihin, Marvin Bailon, pag hindi ka press, pwede ka magsalita ng mga kasinungalingan. Pag hindi ka media, pwede ka magsalita. Pwede mong ipagbintangan ng lahat ng nagaganap na kasamaan sa mundo ang mga Duterte. Yun ba ang gusto mong sabihin sa amin? Katanggap-tanggap ba itong sinasabi ni Piloso Potasio? Na mga Duterte ang may pakana ng Marawi bombing? Hindi ba karapat dapat na hulihin tong tao na to? Dahil sa pagbibintang, si Franz Castro nga may kaso. Is that how we protect our former president? Okay, isa pa. Ito si Justin Manila. Ito po numero 1 tagapagtanggol ngayon ni Parang ito ang katumbas ni Pinoy Ako vlog, si Jober Laureo. Ito po si Justin Manila. Sabi ni Justin Manila, the president and the prices of goods. Last night, I was reading a Business World article where 15 economists expert projected an ease in our country's inflation. The median of the production projected number is around 4.4% from 4.9 in October, etc. etc. Talaga? Kayong mga tagapagtanggol ni BBM, ang ipagtatanggol ninyo matapos tumbombahan sa Marawi, ipagtatanggol ninyo na yung ekonomiya natin, ang projection ng ekonomiya natin na hindi na tayo magkakaroon ng mataas na inflation rate. Ang concern ninyo lahat yung i-project pa rin na magandang takbo ng buhay sa Pilipinas. Kasi hodang may bombahan na nagaganap. Tindi nyo, no? Wala na kayo sa realidad lahat. Tapos nagtataka kayo, bakit si BP Sara? Number 1. Nagtataka kayo kung bakit number 1 si BP Sara. Malupit talaga. Meron pa silang pinapakalat ngayon, si Las Cañas Talaga bidang-bida sa inyo si Las Cañas ngayon. Siya ngayon ang hero ninyo? O di patakbuhin nyo na senador. Lahat ng paninira, lahat na naninira kay Tatay Digong at kay BP Sara, bidang-bida sa kanila. Ito pa po isa na tagapagtanggol ni BBM dito sa Twitter. Si Mr. Win-Win Situation. Pinagtawanan nyo pa ang sinabi ni President Marcos Jr. patungkol sa Mindanao State University. So paano na ngayon at accurate pala si PBBM at ang kanyang intelligence unit? Umamin na ang ISIS. May hihingi ba ng sorry? Talaga ang concern ninyo yung tama ba si PBBM na foreign terrorist ang nagpasabog? Yun ang concern nyo. At hingi pa ng sorry yung mga Ang concern ninyo, paano pa rin i-project si PBBM? Hindi yung paano malulutas yung suliranin ngayon.
Ang projection pa rin ni PBBM ang gusto nyong natama si PBBM nung sinabi niya na foreign terrorist. Hindi yung pagtugon. Paano natin tinutugunan? Importante sa inyo na mag-sorry pa ngayon yung mga wala akong pakialam kung sino nagsabi niyan. Hindi ko sinasabi yan na mali si PBBM. Hindi po importante yung mga salitaan ngayon. Ang salitaan po ngayon, ang importante po ngayon, hindi po salitaan. Ang importante po ngayon, makakita yung mga tao na may ginagawa. Seryoso. Nagre-react sila sa sinabi ni Bato na failure of intelligence yung naganap dito sa Marawi. Totoo naman, napakarami pong intelligence fund ngayon. Di ba? Bilyon-bilyon po. Sabi ni Bato, Senator Bato, failure yan ng intelligence. Instead po na sagutin natin na, nga, mukhang meron ng failure o kung ano pa man, ang sagot po nila, bakit nung panahon ni Duterte, merong bombing sa Davao. Nung panahon ni Duterte, merong bombing sa Marawi. Hindi nyo ba alam yung ginawa ni Pangulong Duterte? Nung naganap yung mga bombahan na yan? Tanong nyo sa akin kung anong ginawa niya. Nagdeklara po siya ng martial law sa Mindanao. Tinugis niya po tong mga anong mga magkakapatid yun? Ayan po yung naganap dyan sa Marawi. Nakita po natin at pinuri po dahil isa sa pinakamabilis na lumutas ng problema sa terorista si Pangulong Duterte. Mauti. Yung mauti. Ibibintang nyo lang bakit may bombahan. Yung reaction po ng gobyerno ang dapat makita. Yung reaction na, ano po ang reaction? Yung reaction po na nagdeklara ng martial law, yung reaction na tinugis, nakita natin lahat kung ano nangyari. Yun po ang naganap. Hindi na to tokis-tokis eh. Alam nyo, ang problema nyo, dilawan, kakamping, tambaluslos, at mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. No? Panay tokis po yung nyo eh. Panay tokis. Hindi po pwedeng tokis-tokis lang, hindi po pwedeng yung media, ito pong media, yung traditional media, hindi niya po kayang isalba si Lenny, hindi niya po kayang isalba yung mga dilawan, hindi niya kayang isalba yung mga kakamping noon. Mas lalong hindi niya kayang isalba ang kahit na sino dahil hindi na lang po sila ngayon ang nagsasalita sa taong bayan. Kita niyo po ang ginawa ninyo. 1 taon pa lang mahigit, wala pa 2 taon na namumuno. Pinasasamahan nyo na lang ang mga Duterte. Pinasasamahan na lang ninyo yung war on drugs. Pinasasamahan na lang ninyo yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Para sa ganun, pag naniwala yung mga tao, pero hindi po maniniwala yung mga tao. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po martial law, yung si Pangulong Marcos na hindi na nadatnan ng pinanganak ng 1990s, 1980s, 1990s, 2000 at 2020s o 2000 lang kasi hindi pa tao yung mga 2020s pinanganak. Na pwede nyong sirain yung tatay ni Pangulong Marcos dahil hindi nila inabutan yung pangyayari. Ang problema ninyo, sinisira ninyo ang Pangulong Duterte sa mga taong nasaksihan kung gaano siya ka-epektibo. Sa mga taong saksi. Kami po, saksi kami lahat.
Namimiss namin, precisely si Pangulong Duterte, namimiss namin sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo ibig ko sabihin? Hindi niyo pwedeng pasiraan si Pangulong Duterte sa amin at sa mga taong buhay na nung presidente si Pangulong Duterte. Thank you very much, 818, sa yung $999 na pangkape. Okay, punta po tayo rito sa dalawang magkasalungat. Hindi niyo pwede sabihin na masamang tao si Duterte dahil nag-conduct ng war on drugs. Ang war on drugs ni Pangulong Duterte ang nagpatahimik sa buong bayan. Ang war on drugs kaya siya popular. Build, build, build. Hindi pa nga namin binabanatan yung hindi natuloy na build, build, build. Di ba? Ang ginagawa po namin ngayon, para sa inyong kaalaman, pinagtatanggol pa lang namin si Pangulong Duterte. Okay? Mamaya po. Ngayon, nakita nyo na yung leader po namin. Sabi sa inyo, naghihintay lang kami ng leader. Ngayon, kumukontra na po si Sara Duterte. Direkta na niyang kinukontra. Hindi siya sumasang-ayon. Tinatawag niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Yung pakikipagkasundo sa mga gusto niyong maging kasundo. Alam na. Sisimula na kami. Okay. Isa-isahin po natin. Ang mga sinabi po ni VP Sara Duterte, saksi siya kung gaano tong mga gusto nyong kausapin muli. Saksi siya kung gaano sila magtrabaho. Saksi siya kung gaano kalupit tong mga to. May mga binigay po siyang instances. Basahin lang po natin ng konti. Huwag po kayong ganong mainip. Ito po, siguro naman narinig nyo na ito lahat. Yung mga pahayag na to. At ako po ay nagpapasalamat. Ito po ay pinahayag ni Sara Duterte sa NTF-ELCAC anniversary. Ayan, no? Taong 2017, personal niya nakitang agaw buhay sa ospital ng isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng NPA sa Mandug, Davao City. Personal. Nakita niya yung naghihingalo agaw buhay sa ospital. Hindi rin niya malilimutan na humingi siya ng tawad sa ina. At yung nanay ng mga namatayan, ng mga atrocities na mga gusto niyong kausapin ngayon, Pistok. Ang nanay na yan ay nagtanong sa kanya. Ang sabi na nanay, ilang anak pang mamamatay? Tinanong siya ng nanay. Bilang mayor ng Davao City, hindi siya makasagot. Direkta po. Walang katulad ng kasamaan ng terorist, sabi ni Inday Sara. Walang katulad ng kasamaan. Teka muna, baka isumpa rin ako ng mga Sterling, thank you very much sa $499 na pangkape. Mga kababayan, walang katulad ng kasamaan ng mga grupong ito. Hindi na nabilang kung ilang sibilyan, kabilang ang menor de edad na naging biktima ng madugong digmaan ng mga namundok. Hindi na rin mabilang ang barangay captain, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbigay buhay. Nananawagan ang lahat ng pamilya ng hustisya. Sumusuporta ako sa akbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Uy, thank you very much po kay Olive Arias na nagbigay po sa atin ng $50 na pangkape. Ay, 50 pounds po, 50 pounds. Maraming salamat, Olive Arias. At sa pagwawakas po ni VP Sara Duterte, sino-shortcut ko lang po. Pwede nyo naman pakinggan, hanapin nyo lang po. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng terorista sa mahabang panahon. O nga po, pounds.
na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and body attacks of the nice people around. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningless development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Mr. President, the government statement with NDF-P in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sensiridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin lang nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. Okay. Sinasabi ng iba na pinipressure ni Sara Duterte ang Pangulo. Panahon na po. Yung ginagawa po ni Sara Duterte, mawawala lang po sa lahat eh. Ang NTF-ELCAC, alam po natin yan lahat, no? Maski po militar, nagsasabi po sila. Basically, ngayon po, wala nang aktibong guerrilla front. Sabi ng AFP. Wala na po palang activity. Ibig sabihin, hindi na po sila kasing lakas ng dati. Sabi rin ni BP Sara, no, yung mga dating biktima lang, ngayon agresibo na po silang lumalaban dito po sa mga kaaway ng bayan. Hindi po masama magkaroon ng peace, no? Pero nakabatay po yan dapat yung pagtatapos ng napakatagal na nating problema. Alam niyo po, sa totoo lang, ako naniniwala ako na alam ng militar na pwede na natin tapusin. Actually, may deklarasyon po si Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong taon na to, matatapos na po yung problema natin dito sa insurgency. Kaya na po yan sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC. Kita nyo po, ano ang unang kahilingan ng mga rebelde? Tanggalin yung NTF-ELCAC, basura yung batas na anti-terror law. So hindi po sila seryoso na tapusin yung kanilang rebellion. Sa simula pa lang gusto na nilang yung pinakamabisa po. Ang dami po nating trinay sa kanila. Yung pinakamabisa po na paraan, no, ng paglaban natin sa mga rebelding NPA. NTF-ELCAC po, dahil whole of nation approach. Pinupundahan natin yung mga barangay para hindi na po muling bumalik sa kanila. Yung whole of government approach na to, ang pinaka-epektibo so far sa lahat po na naging presidente. Bakit hindi na lang po natin ituloy? Samantalang yan po ang ipinangako ninyo. Wala po akong narinig. Sinusubaybayan po namin lahat ng pronouncement nyo nung kayo kumakandidato. Itutuloy po ninyo yung NTF-ELCAC, war on drugs, hindi nyo papapasukin ng ICC. Build, build, build. Ano pong nangyari? Sasabihin ko po sa inyo nangyari. Ano po, ito ang maganda rito. No? Hindi papahuli. Lahat po, bumabaha po, kahit po ayaw ng media. Yan yung sinasabi natin Ayaw man mang media na i-feature si Sara Duterte. Pero wala silang magawa. Yan ang pinakamatampok na balita. Araw-araw ang pinakatampok na balita. Ano yung sinabi ng mga Duterte? Araw-araw tampok na balita. Ano yung ginawa ng mga Duterte? Ano yung hindi nila ginawa? Ito po dapat ang pangunahing balita ngayon. Hindi nagpakita si Pangulong Duterte doon. Hinihintay nila. Sa Quezon City Justice, kung ano man ang tawag doon. Yan po. Kaya po nanggagalaiti lahat ng mga politiko dahil ang mga Duterte hindi po nagbabayad ng media. Ang mga Duterte wala pong binabayaran na mga anong tawag sa amin? Hindi po nagbabayad ng mga vlogger.
Pero laging laman ng balita. Kakainggit. Hindi sila pag-uusapan. Effort na effort sila bago mapag-usapan. Walang ka-effort. Nagsalita lang ng katotohanan sa kanyang puso. Mahal na Pangulo, demonyo po ang kausap ninyo. Yan ay kasunduan sa mga demonyo. Pati po yung choices of words, talagang kakagatin ng media. Ayaw man ng media na i-feature ang mga Duterte. Wala silang magagawa. Call ng tao yan eh. Gusto naming malaman kung ano yung sinabi ni Sara Duterte. Gusto naming malaman bakit hindi nagpakita si Pangulong Duterte dun sa Quezon City Justice Hall. Interesado kami lahat sa araw-araw na ginagawa ng mga Duterte. O eto po, hindi tayo interesado rito. Pero dahil naglabas ng sarili niya, eto po si Martin Romualdez, naglabas po ng kanyang sariling payag. Siyempre, obligado yung mga press na ilabas din to. Kahit hindi sila interesado. Ito po yung statement of ni Speaker Romualdez on the House of Representatives full support. O, kita nyo ha, yung buong House of Representatives, I reiterated my wholehearted support to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s decision to reopen talks for peace negotiations. Kaya ang ganda po ngayon ng eleksyon eh. Kasi naglalantaran po ng mga baraha ang mga politiko. Si Inday Sara Duterte po, pabor sa war on drugs. Ang mag-ama, pabor. Si Martin at ang mga nananawagan na papasukin ng ICC, ayaw sa war on drugs. Bakit po? Ano bang kaso ni Pangulong Duterte? Hindi ba dahil sa war on drugs? Hindi naman po pagnanakaw ang kinaso nila kay Pangulong Duterte. Ang kinaso nila kay Pangulong Duterte, yung EJK na may kinalaman sa war on drugs. So dalawa po, lantad na lantad. Yung isang grupo, itong grupo ni Martin, ayaw ng war on drugs. Pinapapasok nila ICC. Pinalalabas nila. Lahat yan. Lahat ng mga galit sa war on drugs. Tandaan po natin, at least umaamin sila. Ayaw namin ng war on drugs. Ipapakulong namin yung nagpa-war on drugs. Ito si Duterte, ang mag-amang Duterte, gusto nila yung war on drugs. Gusto nila war on criminality. Ang linaw po nun. Ito pa po isa. No? Ito pong kampo ng mga Duterte. Ayaw na ng pistok. Gusto na nilang matapos itong problema natin sa mga NPA. Ito pong grupo ni Martin. Kasama na po ng presidente dahil mga representative ng presidente. Gusto nila makipagpistok sa mga NPA. Kaya mamimili lang po kayo. Hindi na po natin kinakailangan ngayon na sino mas pogi, sino mas maganda. Dati po pare-pareho na sinasabi. Ito gagawin ko para sa mahirap. Iaangat ko ang laylaya ng mga putak, mga mahirap na yan. Wala pong mga define po ngayon. Ikaw ba ay para ka sa war on drugs? Gusto mo ba ng war on drugs o gusto mo ng droga? Ganun lang po pagpipilian mo. Gusto mo bang matapos ng problema sa mga NPA o gusto mong magpatuloy? Yan lang po. Dalawang panig po yan. Huwag po kayo magpapauto sa sinasabi nila na si Pangulong Duterte pro-China. Tambakan ko po kayo ng mga sinasabi ni Pangulong Duterte na atin niyang ayungin siyol. Iba po yung mga supporter niya. No? Iba po si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte magalangin po sa batas. Alam ni Pangulong Duterte, kinikilala niya yung arbitral ruling. Kaya tokis-tokis lang po yan. Hindi po masama makipagkaibigan. Katulad po ni Biden, nakikipagkaibigan kay Xi Jinping. Ganun din po. Sagutin na po natin pare-pareho yan.
No? Kaya hindi po nilang bintang panay tokes lang yan, pro-China, pro-China. Yun lang. Mahina pag babae presidente. Ayun na yun. Nakakatawa naman yun. Kaya dalawang ano po yan ha. Dalawa pa lang po yan. Eh, ito pa pala. Nakakalimutan natin. Yung isa pro build, build, build. O yung isang grupo. Pinatigil na yung build, build, build. Wala na eh. Nagdeklara na. Nagdeklara na. Hindi na itutuloy yan. Hindi na itutuloy yan. Hindi naman po nila sinabing direkta na hindi itutuloy. Ihahanap natin ng ibang magpopondo. Ihahanap natin ng ibang magpopondo. Ibig sabihin, ayaw nila ng pondo kasi China yung pondo niyan. Ayaw namin yan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po natin buksan ngayon sa inyong mga komento. Pwede na po kayong magtanong. Pwede po kayong mag-likes. At higit po sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Basa.